May mga lalaking maayos naman ang intensyon, marespeto, consistent, hindi nanloloko. Pero isang araw mapapansin nila, bigla na lang malamig na ang babae. Hindi na ganun kabilis mag-reply. Hindi na ganun ka-excited makipagkita. At sa isip ng lalaki, iisa lang ang tanong, anong ginawa kong mali? Ang masakit dito, kadalasan wala kang ginawang mali sa traditional sense, pero may isang bagay kang ipinaramdam. At kapag naramdaman ng babae yon, unti-unting nawawala ang interes niya. Pag-uusapan natin ngayon kung bakit nawawala ang interes ng babae kapag ramdam niyang sigurado ka na, at mas mahalaga paano mo ito hahawakan bilang isang lalaking may dignidad at sariling direksyon sa buhay. Part 1. Ang sikolohiya ng sigurado. Unang kailangan nating linawin. Kapag sinabing sigurado ka na, hindi ibig sabihin na masama ang pagiging sincere. Hindi rin ibig sabihin na bawal magmahal o magpakita ng effort. Ang problema ay ang energy na dala ng pagiging sigurado. Kapag ang babae ay ramdam na kahit anong mangyari, nandyan ka. Kahit bastusin ka, babalik ka. Kahit hindi ka niya piliin, ikaw pa rin ang maghihintay. May isang bagay na nawawala. Ang tension, ang mystery, ang sense na may risk siyang mawala ka. Sa simula, karamihan ng attraction ay hindi galing sa assurance. Galing ito sa uncertainty na exciting. Practical example. Sa umpisa ng getting to know stage, may sariling buhay ka. May mga araw na busy ka. May mga oras na hindi ka agad nagre-reply dahil may ginagawa kang mahalaga. Hindi mo siya ini-ignore, pero hindi rin umiikot ang mundo mo sa kanya. Kapag dumating ka sa punto na lahat ng oras mo para sa kanya, lahat ng plano mo naka-anchor sa kanya, emosyon mo nakadepende sa reply niya, ramdam niya iyon kahit hindi mo sabihin, at kapag ramdam niya na sigurado ka na, subconsciously niyang iniisip, wala nang kailangan ipaglaban dito. Part 2. Bakit mas kaakit-akit ang hindi pa sigurado? Ang attraction ay hindi logical. Emotional ito. Instinctive. Ang isang lalaking may sariling direksyon ay naturally attractive dahil hindi siya madaling makuha. Hindi siya takot mawala ang kahit sino. Hindi siya naghahabol ng validation. Kapag masyado kang sigurado, ang dynamic nagiging ganito. Ikaw ang naghihintay. Ikaw ang nag-a-adjust. Ikaw ang nagbubuhat ng interaction. At ang babae, siya ang nagiging evaluator, hindi participant. Practical example. Ikaw ang laging nag-i-initiate ng usapan. Kapag hindi siya nag-reply, ikaw ang nagdodoble message. Kapag cold siya, ikaw ang nag-i-explain at humihingi ng reassurance. Hindi mo namamalayan? Lumipat ka na sa posisyon ng naghahabol, hindi ka pantay. Sa psychology ng attraction, ang balance of investment ang mahalaga. Kapag mas malaki ang investment mo kaysa sa kanya, bababa ang perceived value mo. Hindi dahil masama ka, kundi dahil masyado kang available. Part 3. Emotional safety versus emotional excitement. Maraming lalaki ang nagkakamali rito. Iniisip nila, kapag pinakita kong safe ako, loyal, consistent, mas magugustuhan niya ako. Ang totoo, kailangan ng babae ng emotional safety. Pero hindi iyon sapat para sa attraction. Ang attraction ay galing sa kombinasyon ng safety, excitement, unpredictability within reason. Kapag sobrang sigurado ka, walang challenge, walang push and pull, walang sense na kailangan kanyang piliin araw-araw. Practical example, lagi kang available kahit last minute. Kahit wala siyang respeto sa oras mo, okay lang. Kahit i-cancel ka niya, ikaw pa ang mag-a-adjust. Ang message na naipapadala mo, wala akong ibang mas mahalagang ginagawa. At kahit hindi niya gustong aminin, bumababa ang attraction doon. Part 4. Ang tunay na root cause, loss of polarity. Sa relationships may tinatawag na polarity. Ito yung natural na tension sa pagitan ng dalawang taong may sariling energy. Kapag ikaw ay may goals, may boundaries, may prinsipyo, like Crucipio, may sariling mundo, may polarity. Pero kapag ikaw ay sunod lang, takot mawala siya, takot mag-set ng boundary, takot mag-walk away, nawawala ang polarity. Practical example, may sinabi siyang biro na below the belt. Sa halip na calmly mong i-call out, tatawa ka na lang kahit nasaktan ka. Sa isip niya, wala siyang backbone. At kahit hindi niya gustong aminin, nawawala ang respeto. At kapag nawala ang respeto, susunod na nawawala ang attraction. Part 5.
Stoic perspective, hindi ka dapat sigurado sa kahit sino. Sa Stoicism, may isang simpleng prinsipyo. Control what you can, let go of what you can't. Hindi mo kontrolado kung magbabago ang feelings niya, mananatili siya, pipiliin ka niya araw-araw. Ang kontrolado mo, ang kilos mo, ang standards mo, ang self-respect mo. Kapag masyado kang sigurado sa kanya, nilalagay mo ang kaligayahan mo sa kamay ng ibang tao. At ironically, iyon mismo ang nagpapababa ng value mo sa paningin niya. Practical example, kapag nawala siya, guguho ang routine mo. Kapag hindi siya nag-reply, sira ang araw mo. Kapag malamig siya, desperate ka na, ramdam niya iyon kahit hindi mo sabihin. Part 6. Ano ang gagawin imbes na maging sigurado? Hindi solusyon ang maging cold, manipulative o pa-mysterious na pilit. Ang solusyon ay genuine independence. Ito ang ibig sabihin. May buhay ka kahit wala siya. May goals ka na hindi siya ang sentro. Kaya mong mawala siya nang hindi ka nawawala sa sarili mo. Practical example. Hindi ka nagmamadali mag-reply kapag busy ka. Hindi ka nag-e-explain ng sobra kapag hindi ka available. Hindi ka takot mag-set ng boundary kahit mawala siya. Hindi ka bastos. Hindi ka detached. Pero hindi ka rin nakakapit. Part 7. Kapag naramdaman mong nawawala na ang interes niya, ito ang pinakamahirap na part para sa karamihan. Kapag ramdam mong lumalamig siya, huwag mong habulin, huwag mong i-over-explain, huwag mong pilitin ibalik ang dating energy. Instead, bumalik ka sa sarili mong buhay. Ibalik mo ang focus sa goals mo. Hayaan mong maramdaman niya ang space. Minsan, ang pagkawala mo ang magpapaalala ng value mo. Minsan naman, tuluyan siyang mawawala. At kailangan mong tanggapin pareho ng may dignidad. Part 8. Bakit hindi sinasadya ng babae na mawalan ng interes? Mahalagang linawin ito, bro. Kadalasan, hindi sinasadya ng babae na mawalan ng interes. Hindi rin ito laging conscious decision. Hindi siya gumigising isang araw na iniisip, ayoko na sa lalaking to. Mas madalas nararamdaman na lang niya na may nagbago. At ang nagbago ay ang dynamic. Kapag ramdam niyang sigurado ka na, wala nang emotional risk para sa kanya. Wala nang thrill na paano kung mawala siya. Wala nang sense na kailangan niyang mag-effort. At dahil ang attraction ay emotion-based, hindi logic-based, kahit ipaliwanag mo pa ng maayos, kahit sobrang bait mo pa, hindi mo na iyon mababawi sa puro salita. Practical example. May babae na sasabihin sa'yo, hindi ko rin alam, bigla na lang akong nawalan ng gana. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi lang niya kayang ipaliwanag ang subconscious shift na nangyari. At kadalasan, ang ugat nito ay ang sobrang assurance na naibigay mo. Part 9. Attachment at takot ng lalaki na mawalan. Dito na tayo sa mas masakit na parte. Bakit ba ang daming lalaking nagiging sobrang sigurado? Kasi may takot. Takot na. Kapag hindi siya nag-effort, iiwan siya. Kapag nag-set siya ng boundary, mawawala ang babae. Kapag hindi siya available, mapapalitan siya. Ang problema, ang takot na ito ang mismong naglalayo sa babae. Sa stoic mindset, malinaw ito. Kapag kumapit ka dahil sa takot, hindi iyon pagmamahal. Survival instinct yon. Practical example. May gusto kang sabihin na hindi ka okay sa ginagawa niya, pero pinili mong manahimik kasi ayaw mong masira ang connection. Sa short term, mukhang safe. Sa long term, unti-unting nabubuo ang resentment sa'yo at nawawala ang respeto niya sa'yo. At kapag parehong nawala ang respeto at attraction, ang relasyon ay nagiging empty shell na lang. Part 10. Ang tunay na mindset na hindi nawawalan ng value, ito ang pinaka-importante, bro. Ito ang pundasyon ng lahat. Ang lalaking hindi basta nawawalan ng value ay may ganitong mindset. Hindi niya tinatanong ang sarili niya ng paano ko siya mapapanatili. Ang tanong niya ay, aligned ba siya sa buhay na binubuo ko? Hindi siya desperado, hindi siya detached, pero grounded siya. Practical example, kapag may babae sa buhay niya, masaya siya, inspired siya, mas motivated siya. Pero kapag nawala, malungkot o masakit o, pero buo pa rin siya. Hindi siya nagbebeg, hindi siya nagmamakaawa ng atensyon, hindi niya binababa ang sarili niya para lang manatili ang isang tao. At ironically, ito ang klase ng lalaking nire-respeto. Hinahanap, hindi basta tinatapon. Kung may isang linya kang iuwi mula sa buong usapang ito, ito iyon.
Ang babae ay hindi nawawalan ng interes dahil sigurado ka. Nawawalan siya ng interes kapag nawala mo ang sarili mo para sa kanya. Hindi mo kailangang maging malamig. Hindi mo kailangang maglaro ng isip. Hindi mo kailangang magpanggap na mysterious. Ang kailangan mo lang ay sariling direksyon, sariling prinsipyo, sariling dignidad. Kapag nandoon ka, kahit may pumasok o umalis sa buhay mo, ikaw pa rin ang panalo. Kung gusto mo ng mas malalim na ganitong usapan tungkol sa stoicism, attraction, at power dynamics ng relasyon, stay ka lang dito sa channel. Tahimik lang, pero matibay.